Ang iyong kalusugan, kapaligiran at kinabukasan. Wala ka nang hahanapin pa. Samahang totoo at kay saya, walang pagod na naglilingkod sa inyo. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, serbisyong totoo ang nasa. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Alright. Good morning. Good morning po mga kapuso. Good morning, girls. Good morning. 29 na po ng Hunyo, Miyerkules na tayo. Kaya Luzon, Visayas at Mindanao, gising-gising na. At narito na ang unang hirit. At good morning din po sa lahat ng mga kapuso nating nakatutok sa pamagitan ng GMA Pinoy TV. Welcome sa isang umagang puno ng balitaan, chikahan at syempre kulitan. At eto na, may maagang outing tayo ngayon sa Clark, Pampanga. Para ito sa mga mahihilig dyan sa hayop. Hayop. Dahil tatambay tayo sa isang pambihirang zoo, ang Zoocobia. Ang bida sa zoo na yan, mga hayop na sariling atin o dito lang nakikita sa Pilipinas. Kaya kids, bago kayo pumasok sa school, may mga ipapakilala kaming animals sa inyo mamaya. Talaga. Huwag lang silang mag-turn sa katabihan at magsabi ng hayop ka! At heto pa, may sweet delight din kami ibibida, ang matatamis at yummy crinkles. Kaya sa gustong magnegosyo dyan para magkaroon dagdag kita sa bahay, ituturo namin sa inyo mamaya ang paggawa ng mabentang crinkles mula mismo sa isang paggawaan yan sa Las Piñas. Penge. Sarap. Pero bago kayo magchismisan, narito na ang mga Gutom na. balitang dapat yung malaman. Top hirit na po tayo. Lauro Visconde, dagahanap pa rin ang katarungan para sa kanyang mag-iina isang araw bago ang ika-20 anibersaryo ng Visconde Massacre. $3.7 billion sa utang na napukor ipapasa daw sa mga consumer. Kung matutuloy ang pangaraniwang consumer ng kuryente, tataas ang bill ng 50 pesos kada buwan. Singil sa text messaging at cellphone calls, posibleng bumaba sa isinusulong na panukala ng National Telecommunications Commission o NTC. At isang bata, kritikal ang kondisyon matapos makainom ng muriatic acid na pagkamalan niyang tubig. Samantala, kapapasok lang po na balita, sinabi ni Floyd Mayweather Jr. na handa na siyang makalaban ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Ayon kay Mayweather, handa na raw siyang labanan si Pacquiao lalo pat maraming fans nila ang hindi na makapaghintay na makita ang pagtutuos nila sa boxing ring. Sinabi nito sa press conference ang kanyang pinalaban ni kay Victor Ortiz. I want to let the fans know this, and everybody's watching live. Floyd Mayweather don't duck or dodge anyone. And this for the fans. I mean, for the Pacquiao fans too. I mean, do I want the Pacquiao fight? Absolutely. Absolutely. If that's what the fans want, that's what I want to give the fans. But it takes one step at a time. I can't. Ayan mamaya. Okay. Mambyo. Tara na, busan na. Tagal-tagal mo eh. Okay, samantala, balikan natin yung mga balita dito sa Pilipinas. Magdadalawampung taon na po mula ng walang awang pinatay ang mag-iinang Visconde, pero hanggang ngayon mailap pa rin ang inaangad na hustisya ni Mang Lauro. Ngunit kahapon, muling nabigyan ng pag-asa si Mang Lauro ng muling talakayin ang kaso ng Visconde Massacre sa NBI. Lumabas kasi sa isinagawang investigasyon ng Special Task Force ng NBI na hindi umalis sa bansa si Hubert Webb, ang dating pamuning akusado sa kaso. Yan ay kahit isa ito sa mga alibay ni Webb noon hanggang sa napalaya siya at yung iba pa niyang kasamang naakusahan dyan noong isang taon. Pero puna ng NBI, may ilang hindi pagkakatulad sa mga dokumentong ipinakita noon ni Webb. Gaya na lamang ng spelling ng kanyang ikalawang pangalan at ang short at long version ng kanyang pirma. Isa rin sa bagong ebidensya ay na pinisinta ang nahalungkat na magnetic reel tape mula sa Bureau of Immigration
na magpapatunay na hindi raw umalis ng bansa si Hubert. Bayapat din daw na bagong testigo lumutang nagsasabing nakita nila si Webb na narito sa bansa bandang Abril at Mayo taong 1991. Ang isa nagbenta raw ng shabu kay Webb. Ang dalawa nakalaro niya ng basketball at ang isa nagtatrabaho sa isang parlor kung saan customer si Webb. Pero ayon sa DOJ, ang mga impormasyong ito hindi raw magagamit para kasuhan ng mga napawalang sala na. At wala rin daw mga bagong testigo na makapagpapatunay na nasa crime scene si Hubert. Sa kabila ito, buhay pa rin daw ang pag-asa ni Lauro Visconti na makakamit pa rin ang katotohanan sa pagkamatay ng kanyang mag-iina. Alam ko na pagsara na ako ng pinto para sa paghanap. Ako nasisiyahan na malaman ng taong bayan yung sa pantaha ko at paniniwala ko na walang ibang taong may kagagawa nito kundi si Hubert Pagkanya. Samantala, bumuelta naman ang pamilya ni Hubert Webb sa mga ipiniresinta sa isinagawang press conference sa NBI kahapon. Muling giit ng pamilya Webb, nasa Amerika si Hubert nang mangyari ang krimen. Hindi rin daw maaaring makapagsinungaling ang mga dokumentong galing na mismo sa US Embassy. Muli rin nilang ipinakita ang passport at driver's license ni Hubert para patunayang pareho ang pirma niya rito, hindi tulad ng sinasabi ng NBI. Hamon nila kumonsulta ang NBI sa mga handwriting expert. Sa ngayon, pag-aaralan pa raw ng pamilya Webb kung may legal na hakbang silang gagawin kasunod ng pahayag ng DOJ at NBI. Pero ang malinaw lang daw sa kanila, 15 taong nagdusa si Hubert sa krimeng hindi naman daw niya ginawa. Narito naman po ang mensahe ni Ginang Elizabeth Webb para kay Mang Lauro Visconde. Because he will bring his life to his grave, I will bring my truth to my grave. Utang na loob, patawarin niya ang sarili niya sa dami ng sakit na ibinigay niya sa akin. Samantala, sa principle naman of double jeopardy sa ating batas, hindi na maaaring kasuhan pa sa parehong kaso ang mga napawalang sala na sa Visconde Massacre. Pero hindi pa rin nawawala ng pag-asa ng DOJ na may mapapanagot sa kaso. Sa ngayon, pinaghahanap pa rin ng batas na Joey Fillart, Dong Ventura at maging sina Eduardo at Romel Villadolid. Sa presentation ng PNP-CIDG na kasama rin sa reinvestigation ng Visconde Massacre, lumabas ang pangalan ng magkapatid na Eduardo at Romel Villadolid. Mga kasama raw ng grupo ni Webb ilang oras bago ang massacre, habang ang mga kasamang akusado noon na sina Ventura at Fillart naman nagtatago sa batas. At kahit isang araw na lang bago mapasok ang prescriptive period sa Visconde case, ipagpapatuloy pa rin daw ng DOJ ang investigasyon nito. Alam mo, nangangamba ako sa nangyari. Hindi sa kung titimbangin natin, lahat tayo, di ba, naghahanap ng katarungan. Pero dito unang tanong nagkaroon ba ng panibagong due process? Di ba? Kunyari, may numutang man ng mga bagong ebidensya o kaya mga testigo, may karapatan ako bilang akusado na maharap siya. Di ba? Naharapin ko ito, na patunayan ko na naman na walang katotohanan to. Nagawa ba yun ng NBI? Kasi kahapon kausap natin si Atty. Demetrio, tsaka si Senator Webb, nagpunta nung Monday, hindi naman daw yan ang pinag-usapan nila sa NBI. Meron silang pinahanap na birth certificate Hindi na pag-usapan itong mga bagong testigo. Ngayon, ito, press con. Hindi ba parang trial by publicity? Trial by publicity na ang end result naman, hindi mo pala pwedeng kasuhan. So, anong gagawin mo doon sa akusado? Pinako mo na sa krus. Lalo mo lang parang, Sana mas may walang matibay malinaw pa na ebidensya. dahil sinasabi, hindi naman, doon sa mga nagsabi, walang nagturo kay Hubert. Hindi, tsaka ito, part ng press con, tingnan mo narito siya. Apat na nagsasabi narito siya, pero hindi ibig sabihin siya yung gumawa ng krimen. Kasi wala naman siya Walang actual, sa actual crime kung titignan mo yung ito para sa mga ordinaryo na rin pong kriminal na walang pera, pwede ka palang bigla na lang, saka nasan yung apat na yun 20 years ago? Paano mo na konsensya yun na halos lahat parang pinagpipiestahan itong kasong ito? Kayo nanonood, nakakatunga nga lang yung apat. Ang NBI had their time to prove na si Hubert din talaga dahil sila yung nag-akusa dati 20 years ago. Ngayon, hindi pwedeng babawi na sila. Yeah, they're trying to save face. Supreme Court na po nag-absuelto. So paano yung
direksyon ng batas natin ngayon. Pag huli na nagsalita yun na kaya nga supreme. So pwede nilang kasuhan itong mga Hindi nga. taga-NBI, DJ? Ay, yun yun, sa Hindi ika. Kaya nga sabi ng DOJ kaya nga sabi mismo. ng Pamilya Web, di ba? Pinag-aaralan nila kung may mga legal measures silang pwedeng gawin. Eh kasi Di ba to sabi begin nga with, eh, nakulong ng hindi Karapatan dapat naman eh. ng Di ba? Lahat ng nakusahan, maabsuelto ka man o pinagdusahan mo yan, pag lumabas ka na, bibigyan ka na ng pagkakataon to live a normal life. Na-rehabilitate ka na dapat eh. Pero sa ginawang ito, ano na naman ang gagawin nung... The damage again. Actually, si Mang Laura Lusconde, sinasabi niya rin naman na ipinapasa Diyos niya na lang itong mga nangyari sa kanyang Pero sa pamilya. isang Pero banda,